Hanggang ngayon, ang ating mga estudyante ay nagkakaroon pa rin ng problema sa matematika. Sabi nga, Nero, paano ba isolve ang x plus y? At saka 2x squared plus 3y squared. Kung ang problema mo ay ganon din tulad ng ating mga kabataan, manood na sa bidyong ito. Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga kaeskwela mula sa Luzon, Visayas and Mindanao at sa mga taga-ibang bansa. Si Blackstone Nero po ng Eskwela TV upang pag-usapan na naman natin ang panibagong episode sa araw na ito na ating pinamagatang Basic Algebra Made It Easy. Subalit kung ikaw man ay baguhan sa aking channel, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe muna. Pipindutin lamang ninyo ang subscribe button at saka yung bell upang ma-notify ka sa susunod ko pa na mga video. Mga kaeskwela, kayo ba ay ready na? Ano ba ang kaibahan ng sign number at saka arithmetic? According to our source, the term sign numbers refers to positive and negative numbers. Halimbawa, sa arithmetic, ito ay 4. Sa sign numbers, ito ay positive 4. So magkaiba dahil meron siyang sign. Now, negative 5 ay nilagyan ng minus sign. Positive, maaaring lagyan natin ng plus or positive ang isang numerical figure. So ating mapapansin na may kunting kaibahan ang sign numbers at saka arithmetic. Algebra ay tinatawag itong as algebra wall mogabala or reunion of broken parts or bone setting. Algebra is the study o isang pag-aaral ng mathematics symbols. Hindi lamang symbols, napakahalaga po yung rules o mga procedure o paraan in solving different symbols.
A mathematical symbol, sabi sa ating source, is any figure or a combination of figures that is used to represent a mathematical object. So, batay sa ating data na mga halimbawa ng ating source, ito yan: addition or positive, subtraction, at iba pa. Yan ay mga mathematical symbols which represent any or an object. Now, punta tayo sa tinatawag na basic operations. Ang ating mga estudyante po, batay sa pag-aaral, ay nagkakaroon sila ng doubts o pagkakaroon ng pag-aalanganin tungkol po sa first operation na tinatawag na addition. Halimbawa, 4 plus negative 8. So, makikita natin na ang ating example ay unlike signs. Sa isang nag-aaral sa algebra, napakahalaga po na ma-memorize ang rules ng adding, sign, numbers, both like signs and unlike signs. Sa ating example, ang 8 ay negative, samantalang ang 4 ay positive. Anong sinasabi? Subtract and keep the sign of the larger value. Alin ba ang mas malaki dito sa 4 at saka 8? So normally, itong 8. Pangalawang tanong, what is the sign of number 8? The sign is negative. Sabi dito, keep the sign of the larger absolute value. So, keep, ilagay natin dito para hindi tayo magkakamali. Then, we will subtract. Any position, ang ating 8 nasa ibaba, ang ating 4 nasa itaas. So, 8 minus 4 equals 4. So, meaning, we need to prefix the sign of the bigger value. So, the sign of the bigger value is negative. Kaya, ang ating sagot, bearing negative 4. So, maliwanag ba ang ating mga kaeskwela? Yun ay unlike signs. Punta tayo sa like signs. Positive 4 plus positive 8. Lahat ng value, may sign man o wala, ang tawag dyan ay positive 4 at positive 8. So, we have to apply rule number 1. Anong sinasabi? Adding like signs, keep the common sign. What are the common signs? Sa itaas ay positive, sa ibaba ay positive. So, keep or copy. Then, add 4 plus 8 equals 12. Maliwanag ba ating mga kaeskwela?
Now, ang ating given ay wala pang tinatawag na variables. Variables, ito yung letters ng alphabet from A to Z. So, kunwari, ang ating given ay ganito. Positive 4x plus positive 4x. So, bigyan ko kayo ng ilang segundo o minuto para magkakaroon kayo ng sarili ninyong mga sagot or haka-haka. Shout out nga pala sa mga nanonood ngayon mula sa Luzon, Visayas, and Mindanao at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Meron na ba kayong mga sagot? So, ang ating rules ay dalawa lamang, 1 and 2. Anong rules ang ating susundin dito? So, normally, ang rule 1. So, we need to keep the sign of the common. Dahil ang ating given ay puro positive, so we need to copy positive. Pwedeng lagyan ng plus, pwede hindi. Then, i-add lamang po ang ating numerical coefficient o mga numbers dito. 4 plus 4 equals 8. Ngayon, ang ating given ay nagkakaroon ng variable x. Anong gagawin dito? So, just copy the common variables na x. Do not add the exponent. Kasi may mga exponent yan dito, 1. So, exponent po, it tells how many times the base x will be multiplied by itself. Yun ang tinatawag na exponent. So, meaning sa addition, hindi natin i-add ang dalawang exponent. Hindi po pwede nalagyan natin dito ng 2, magiging 8x squared. Kasi sa rule dyan, just prefix or copy their common variable. Maliwanag po ba ating mga kaeskwela? Now, magbigay ako ng ibang senaryo. 2a plus 3b. So, bibigyan ko kayo ng 2 minuto o 1 minuto para magnilay-nilay at magkakaroon kayo ng sarili ninyong mga sagot. Ang sagot ninyo ay ilagay lang ninyo sa comment section. So, mayroon na bang nagsagot? So, sa ganitong sitwasyon, mga ka-eskwela, hindi po pwede na ate basta-bastang diretsuhang i-add ang first addend at saka second addend. Bakit? Kasi magkaiba po ang tinatawag na variable. Ano bang tinawag na variable dito? Yung A at saka B, letters of alphabet. Anong sabi? Arrange. I-arrange lamang po into ascending at saka descending. Ascending mula sa maliit papuntang malaking value. So, nauna ang A, kukopya lang natin 2A plus 3B. Yan lang.
So, hindi po pwede na ang sagot mo ay magiging 5AB kasi magkaiba-iba po ang variables. So, kung descending, maaaring mag-umpisa yung 3B plus AB. Ito yung sagot. Malinaw ba, mga kaeskwela, kung ang ating given ay magkakaiba ang variables? Kahit magkakaiba ang sign pa niyan, ganoon pa rin. Kung kunwari ang 2A ay negative, magiging negative lang. So ito, magiging at 3B at saka 2A. 2A yata ito. Okay. So kung negative siya, magiging negative. Pukopyahin lang yung sign. Kung, kunwari, magkakaiba ang tinatawag na signs. Malinaw ba, mga kaeskwela? Kung mayroon kayong mga konting katanungan sa ating review sa basic algebra na ang pinaka-specific na topic ay sign numbers, magko-comment lang at isulat sa comment section sa ating channel. Burahin ko na. So, punta tayo sa panibagong operation, subtraction. So, sinabi dito, to subtract, halimbawa, 8 minus positive 2. Yun po ay like signs, to subtract like signs. So, tandaan, to subtract integers, change, palitan the sign of the integer that is to be subtracted. So, meaning to say, mentally change the sign of the subtrahend. Ito yung subtrahend. Ito ay menuin. Menuin. Yung numbers na nasa itaas ng subtraction. At saka yung nasa baba ay tinawag na subtrahend. Yun ang pinahiwatig dito na papalitan mentally. So, dahil positive siya, magiging negative. Yun ang ibig ipapahiwatig dito. Then, mayroong sinasabi, kung after changing the sign of the subtrahend, both signs, itong ibig pahiwatig, are positive, the answer will be positive. Pero sa ating example, nung binago natin ang sign ng subtrahend, ang positive ay nagiging negative. If both signs are negative, the answer will be negative. Pero yung sa itaas, tandaan, ay positive. Hindi natin ma-apply. If the signs are different, ito na, ang nasa itaas sa menuin ay positive, at nung naipalitan na natin ang sign ng subtrahend, ang positive ay nagiging negative. Sinabi dito, if the signs are different, subtract the smaller absolute value from the larger absolute value. Ang pinakamalaki dito ay 8. So, babawasan daw ng dalawa. So, 8 minus 2 becomes number 6. Then, prefix the sign of the bigger value. Kung ating titingnan, after changing mentally the sign of the subtrahend, i-apply lamang po natin ang rules ng how to add unlike sign. Anong sinabi? Prefix the sign of the bigger value. Ang pinakamalaki kasi ay 8. Ang kanyang sign ay positive. Prefix means kokopya lamang po. Kaya ang ating sagot ay positive 6. Malinaw po ba, mga ka-eskwela dyan?
na nanonood. Okay, burahin ko na. Next. Example, para mas malinaw. Kunwari, negative 3x, mayroon ng variable, minus positive 5x equals, bibigyan ko kayo ng konting oras o minuto o segundo para mag-isip naman kayo. Mga kaeskwela, napakahalaga po dito na ating i-memorize o i-familiarize ang rules in subtracting integers. So, maaring i-memorize ninyo para sigurado, dahil napakahirap po kung sa loob ng classroom ay tinitingnan nyo yung mga kodigo ninyo. Cheating yan eh. So, balikan natin ang ating example. So, ano yung una? Balikan natin ang rule. Mentally change the sign of the subtrahend. So, ang ating subtrahend yung nasa baba. Ang ating minuin yung nasa itaas. So, mentally. So, from positive, it becomes negative. So, okay. Nasubaybayan ba mga kaeskwela? Now, sinabi dito, after changing, if both signs are positive, the answer will be positive. While if both signs are negative, the answer will be negative. So, after changing, nakikita natin sa itaas ay negative, sa baba ay negative, kukopyahin lamang po. Then, kasi adding, i-apply natin yung rule sa addition ng adding like signs. I-add lamang po natin ang mga integers. 5 plus 3 equals 8. Then, kukopyahin lamang po ang variables na common, yung x. Ibalik ko, kahit may exponent 1 yan, hindi po pwede sa subtraction na ating i-add ang exponent na 1 plus 1 equals, magiging 2, mali po. Hindi po i-add sa subtraction. Ganon din sa addition. Malinaw po ba, mga kaeskwela? Now, akin ang buburahin. Punta tayo sa multiplication and division. May dalawa pong rules na sinasabi. Number 1, basahin ninyo. Number 2, so magbigay ako ng example. Kunwari ay 4 times 2 equals how much? So, ating makikita na ang ating given ay puro positive. 2 ay ang ating multiplier, ang 4 ay ating multiplicand. So, napakadali lang, napakalit lang. 4 times 2 equals 6 lamang po. So, if the signs are the same, it will be always positive. So, sa division po, or sa multiplication, pag common sign, lagi pong positive. Kasi positive times positive equals positive. Kung yan po ay negative 4 times negative 4
o negative 2, what is your answer? By applying the procedure or rules. So, I repeat, negative times negative, laging positive. Ganun pa rin. Ay, positive 8 yata to, mga ka-eskwela. Okay. So, ito rin ay positive 8. Okay, repeat. Negative times negative becomes or always positive. Positive times positive becomes positive. Multiply yung integer, 4 times 2 equals 8. 4 times 2 equals 8. Napakasimple lang, mga ka-eskwela. Ibang given. What if kung ating given ay 2x times 3x? So, meron pong variable x. So, basically mo lang muna, mga ka-eskwela. So, in this example, our answer is 6x squared. Tandaan, sa multiplication po, ang ating mga exponent ay atin pong i-add. Kaya 1 plus 1 equals 2. Then copy the common variables. Multiply the integers, the multiplicand and the multiplier. Kaya nagiging 6x squared. Now, what if kung ang ating given ay ganito? Negative 3y times positive 2y. The same variable. What is your answer? Meron na ba sa isipan ninyo? So, mga ka-eskwela, apply the rule negative times positive equals negative. So, 2 times 2 equals 6. Copy the common variable. I-add natin yung dalawang exponent. 1 plus 1 equals 2. So, ito yung ating sagot. Malinaw na ba, mga ka-eskwela? Yan ay pinaka-basic. So, punta tayo sa division. Halimbawa, 8 positive divided by 2. So, ang ating sagot, madali lang, this is 4. So, meaning, positive divided by positive, laging positive. So, another example, negative 4 divided by negative 2. So, negative divided by negative, always positive. 4 divided by 2, still 2. Okay, mga ka-eskwela, I repeat, in dividing like signs, ang ating sagot ay laging positive. Positive divided by positive, positive. Negative divided by negative, still, ang ating sagot ay positive. Okay. Malinaw na ba, mga ka-eskwela? Sana po ay may konti kayong naintindihan sa ating episode na ito. Next meeting,
ay aking i-discuss kung ang ating mga given sa 4 fundamentals sa sine numbers ay mga fractions. Kunwari, sa ating example sa next meeting ay 1/2 divided by 1/3. Ang ating treatment ay sine numbers. Kaya maraming salamat po sa inyong panunod sa araw na ito.